May isang tanong na hindi sinasagot ng karamihan, pero araw-araw tayong pinaparusahan nito. Bakit mo hinahabol ang isang bagay na kusang lumalayo sa'yo? Pag-ibig ang pinakamagandang regalo ng buhay. Pero pag ginawa mong takbuhan, pag ginawa mong habulan, dun ka mas nauubos, mas napapagod, mas nabibitawan ng sarili mong kaluluwa. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil kulang ka, kundi dahil mali ang direksyong tinatakbuhan mo. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga-saan ka. Sa Stoicism, may isang napakalalim na aral. Kung kailangan mo siyang habulin, hindi iyon pag-ibig. Iyon ay attachment na nakasuot ng maskara. At ngayong gabi, pag-uusapan natin ang rason kung bakit hindi mo kailanman dapat habulin ang pag-ibig. Kahit gaano mo siya kagusto, kahit gaano kasakit ang pagkawala niya, kahit gaano kakalungkot kapag hindi ka pinipili. Aminin mo, may isang taong naging mundo mo. Isang pangalang kapag naririnig mo, humihinto ang puso mo ng konti. Isang taong kapag nakita mo online, umaasa kang may mensaheng paparating. Isang taong kapag hindi nagparamdam, kahit hindi niya sinasabi, pakiramdam mo, may kulang sa araw mo. At doon nagsisimula ang sakit. Hindi sa pagkawala niya, kundi sa puwersang ibinabato mo sa isang bagay na dapat kusa lang dumadaloy. Kilala mo ang pakiramdam. Yung ikaw ang unang nagchat-chat. Yung ikaw ang laging humahabol para lang maramdaman mong may lugar ka pa. Yung ikaw yung gumagawa ng paraan, habang siya, nagpapahabol lang. At mas masakit, no? Hindi dahil hindi kanya gusto, kundi dahil hindi niya kailangan mag-effort, kasi ikaw ang gumagawa ng parte niya. Hindi ito kasalanan niya, hindi rin kasalanan mo. Kasalanan ito ng human pain na palaging naghahanap ng someone para punan ang puwang sa puso natin. Pero ang hindi sinasabi ng tao ay ito. Kapag hinabol mo ang pag-ibig, ang una mong nawawala ay sarili mo. Dito nagsisimula ang tunay na problema, hindi sa pag-ibig mismo kundi sa attachment. Hindi mo siya hinahabol dahil mahal mo siya. Hindi mo siya hinahabol dahil siya ang the one. Hinahabol mo siya kasi natatakot ka sa konsepto ng pagkawala, hindi sa mismong tao. Ang attachment ay hindi pag-ibig, ito ay pananabik na nag-aanyong romantic. Kaya kahit alam mong hindi ka na inuuna, hindi ka na binibigyan ng oras, hindi ka na pinapahalagahan, at minsan, hindi ka na talaga importante, hindi mo magawang umalis. Kasi may tanong na kumakapit sa dibdib mo, paano kung wala na siyang bumalik? Paano kung ako yung hindi niya piliin? Paano kung matapos lahat ng to, ako pala yung talagang hindi sapat, hindi mo alam kung mahal mo pa siya? O natatakot ka lang mawalan ng isang taong nakasanayan mo. At alam mong totoo yun. Attachment ang dahilan kung bakit iniisip mo siya pagkagising mo. Attachment ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog kapag hindi kayo okay. Attachment ang dahilan kung bakit kahit masama ang trato niya, ramdam mo pa rin ang kailangan ko siya. Pero sa Stoicism, may isang linya na sinasabi ng mga philosopher noon pa man. Kung hindi mo kayang mawala ang isang bagay, pag-aari ka nito. Hindi mo siya hinahabol dahil gusto mo siya. Hinahabol mo siya dahil pag-aari ka ng emosyon mo. At hindi mo ito napapansin. Sa gitna ng habulan, meron lang isang pilosopiyang tutulong sa'yo. The Stoic Principle of Control. Sabi ni Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca, tanging ang mga bagay na kaya mong kontrolin ang dapat mong bigyan ng lakas. At ano yung hindi mo kontrolado? Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka niya. Hindi mo kontrolado kung babalik siya. Hindi mo kontrolado kung pipiliin ka niya. Hindi mo kontrolado kung gaano kanya pinapahalagahan. Hindi mo kontrolado kung gaano siya kabuo o kasira sa sarili niya. Pero ano yung kontrolado mo? Sarili mo, reaction mo, pace mo, paninindigan mo, standard mo, paano mo tinatrato ang sarili mo. Tandaan mo, ang paghahabol ay hindi aksyon, ito ay ilusyon ng kontrol. Feeling mo kapag hinabol mo, makukuha mo siya. Feeling mo kapag nag-effort ka, babalik siya. Feeling mo kapag nagpursige ka, mapapatunayan mo yung halaga mo. Pero ang Stoicism ay may simpleng sagot. Kung kailangan mo siyang habulin para manatili, hindi siya para manatili. At doon nagiging malinaw ang lahat. Hindi ka lumalaban para sa pag-ibig. Lumalaban ka para panatilihin ang isang ilusyon na hindi na sayo. Hindi ito tungkol sa biglaang paglayo. Hindi ito tungkol sa pagiging cold. Hindi ito tungkol sa pagiging hard to get. Ang Stoicism ay hindi laro. Hindi siya manipulation. Hindi siya reverse psychology. Stoicism ay disiplina. Disiplina na hindi laging madali. Disiplina na hindi maganda pakinggan. Disiplina na minsan, mas masakit kaysa umasa. Tumigil sa pag-message muna. Hindi dahil nagpapapansin ka, kundi dahil kailangan mong maramdaman ang sarili mo kapag walang kabalikat.
Malalaman mo na hindi pala siya yung nagbibigay ng peace. Ikaw pala. Palitan ang paghahabol ng presence. Instead of waiting for a reply, maglakad ka, magbasa ka, magtrabaho, magpahinga. Hindi para ipakita sa kanya, kundi para maalala mong may buhay ka bago siya. Ibalik ang identity mo. Kapag masyado mong gustong mahalin, nakakalimutan mong ikaw dapat ang unang magmahal sa sarili mo. Gawin mo ulit yung mga bagay na ikaw talaga. Yung hobbies mo, yung routine mo, yung goals mo, yung tahimik na oras na ikaw lang. Intindihin, hindi i-justify. Kapag hindi ka pinipili, hindi ibig sabihin mali ka. Minsan, hindi lang talaga tugma ang dalawang tao kahit gaano kaganda ang pangarap. Iga lang ang distance. Kung lumayo siya, baka kailangan niya. At kung lumayo siya at hindi bumalik, baka tinutulungan ka ng mundo. Ito ang pinakamahirap tanggapin. Minsan hindi puso ang nasusunod kundi ego. Ego ang nagbubulong na, bakit hindi ako pinili? Hindi ako pwedeng talikuran. Kaya ko siyang ibalik. Kaya ko siyang habulin hanggat bumigay siya. Ego ang naglalagay ng pressure. Ego ang nagbubulag sa realidad. Ego ang nagpapaniwalang kung mas magsasakripisyo ka, mas mamahalin ka. Ang tunay na pagmamahal ay hindi premyo na ibinibigay kapag sakto ang sipag mo. Hindi mo kailangan mapagod para mahalin. Hindi mo kailangan sumuko para pakinggan. Hindi mo kailangan tumakbo para habulin. At higit sa lahat, kung kailangan mong paghirapan ang pagmamahal na libre naman dapat, ibig sabihin hindi pagmamahal ang hinihingi mo. Validation iyon. Kapag hindi mo na hinabol ang pag-ibig, may isang napakagandang nangyayari na hindi naiintindihan ng karamihan. Hindi na ikaw ang natatakot. Hindi na ikaw ang nangangamba. Hindi na ikaw ang kumakapit. Hindi na ikaw ang nauubos. Bumabalik yung lakas mo. Bumabalik yung identity mo. Bumabalik yung kapayapaan mo. At ito ang pinakamahalaga. Kapag hindi mo hinabol ang maling pag-ibig, nagiging handa ka sa tamang pag-ibig. Hindi dahil nag-a-attitude ka. Hindi dahil nagpapapansin ka. Hindi dahil nagpaparusa ka. Hindi dahil nagpapahabol ka. Kundi dahil ikaw muna ang inaayos mo. At ang taong matatag sa sarili, hindi kailangan habulin ang pag-ibig dahil hinahatak sila ng mga bagay na meant para sa kanila. May isang tanong na madalas nating tinatakasan. Pero alam mong hindi mo kayang hindi harapin. Kung hindi ka niya hinahabol, bakit mo pa siya hinahabol? Sa bawat segundo na ikaw ang gumagawa ng paraan, ikaw ang nagme-message, ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nag-aabot ng kamay. Habang siya ay parang alon na dumarating lang kapag gusto niya. May isang bagay na hindi mo napapansin. Hindi ka niya tinatanggihan, pero hindi ka rin niya pinipili. At ang pinakadelikadong sitwasyon ay hindi yung iniwan ka, hindi yung pinagpalit ka, hindi yung tinanggihan ka, kundi yung sinanay ka sa almost. Almost kayo. Almost may pag-asa. Almost malapit na. Almost special ka. Almost ikaw yung pipiliin. Pero, hindi ka naging sapat para maging totoo. Alam mo yung pakiramdam na nandyan lang siya, pero hindi siya nasayo. Yung parang may tali kayo pero hindi ka naman hinahatak pabalik. Nakaangkla ka lang at hindi ka makagalaw. Masakit yung hindi ka pinipili, oo. Pero mas masakit yung pinapaasa ka ng hindi niya sinasadya o kaya sinasadya niyang hindi sabihin ang totoo. Yung hindi ka makaalis kasi may konti pang pag-asa. Hindi niya sinasabi pero ramdam mo. Baka sakali. Baka bukas. Baka kapag nagbago siya. Baka kapag mas naging mabait ako. Baka kapag mas naghintay ako. Yung pinapahalagahan mo siya ng sobra. Tapos sa kanya, ikaw ay option lang. Ikaw yung soft place to land. Ikaw yung kausap kapag bored siya. Ikaw yung backup. Ikaw yung emotional support. Ikaw yung safe person. Pero hindi ka niya sinusugal para maging partner. Yung ginagawa mong prioridad ang taong hindi man lang iniisip ang damdamin mo. Hindi siya masama. Hindi ka rin masama. Pero ang imbalance, doon nagiging torture ang pagmamahal. Hindi mo siya hinahabol dahil mahal mo siya. Hinahabol mo siya dahil ayaw mong mawalan, ayaw mong mag-isa, ayaw mong tanggapin na hindi ka niya pipiliin. Ito yung malupit na parte ng attachment. Hindi mo hinahabol ang isang tao. Hinahabol mo yung version niya sa isip mo. Hinahabol mo yung alaala. Hinahabol mo yung what if. Hinahabol mo yung moments na masaya kayo. Hinahabol mo yung konting effort na ipinakita niya minsan. Hinahabol mo yung mga pangako na hindi naman totally sinabi, pero naramdaman mo lang. Sa Stoicism, tinatawag itong projection attachment. Yung hindi mo na hinahabol ang totoong siya. Hinahabol mo yung imaginary future na ginawa ng puso mo, kaya hindi mo siya mabitawan. Kasi hindi siya ang binibitawan mo, kundi yung fantasy na kumupkop sa'yo. At ang fantasy, pinakamahirap kalabanin. Mas mahirap pa sa heartbreak, mas mahirap pa sa rejection. Kasi kahit wala nang nangyayari sa realidad, sa utak mo buhay na buhay yung kwentong pwede pa. Sa Stoicism, merong isang napakalupit pero napakalaya na prinsipyo.
Accept reality as it is, not as your emotions wish it to be. Gusto mo siya, pero ayaw niya sa'yo ng ganun. Gusto mo maging kayo, pero hindi niya kayang ibigay yung commitment. Gusto mong lumaban, pero hindi naman siya lumalaban para sa'yo. At doon pumapasok ang Stoic philosophy. Hindi mo kontrolado ang puso niya. Kahit magpakamatay ka sa effort, kung hindi ka niya tinutulungan ang sarili niyang mahalin ka, wala kang laban. Hindi mo kontrolado ang timing ng buhay ng ibang tao. Minsan, hindi ka niya kayang mahalin hindi dahil hindi ka worth it, kundi dahil hindi siya buo enough. Hindi mo kontrolado ang destiny niya o destiny mo. Hindi lahat ng gusto mo ay dapat sa iyo, pero kontrolado mo kung paano mo ninanakaw ang dignidad mo para lang sa isang tao. Ito ang pinaka-point ng Stoicism. Kung kailangan mong talikuran ang sarili mo para makuha ang ibang tao, hindi iyon pagmamahal. Iyon ay pagkawala ng sarili. At ang Stoic answer? Hindi habol. Hindi habaan ng pasensya. Hindi paglaro. Hindi pag-adjust ng sobra. Kundi malinaw na pagharap sa katotohanan. Ito yung pinaka-practical, pinaka-kailangan, pinaka-real life na parte. Ganito mo ia-apply araw-araw ang hindi paghabol. 1. Itigil ang pagiging available anytime. Huwag kang tumakbo kada tawag o message niya. Hindi dahil nagpapa-hard to get ka, kundi dahil may sarili kang buhay. 2. Huwag kang mag-overthink ng mga bagay na hindi naman sinabi. Kung hindi niya sinabi na gusto ka niya, huwag mong ipilit. Kung hindi niya pinakita, huwag mong hulaan. 3. Palitan ang habol ng boundaries. Huwag ka nang masyadong magbigay kapag hindi naman binabalik. Emotion is an investment. Huwag mong ibuhos sa taong hindi naglalabas kahit piso. 4. Limitahan ang access ng mga taong hindi ka inuuna. Ito ang pinakasakit gawin. Yung siya mismong gusto mo, lilimitahan mo. Pero tandaan, kung gusto ka niya, hahanapin ka rin niya. Kung hindi ka niya hanapin, tapos na yung laban kahit hindi ka pa ready. 5. Balikan mo ang mga bagay na ikaw talaga. Yung hobbies mo, yung pangarap mo, yung routine mo, yung sarili mong mission. Kasi minsan sa sobrang habol mo sa kanya, nakalimutan mong hinabol ka dati ng buhay mo mismo. 6. Iwasan ang emotional gambling. Yung nananahimik ka, tapos bigla mong itetest kung magre-reply siya. Hindi stoic yan. Yan ang ego mo na naghahanap ng small proof na may pag-asa pa. Ito ang pinakadelikadong parte sa lahat. Hindi puso ang nagpapahabol, kundi ego. Ego ang nagsasabi, hindi ako pwedeng hindi piliin, dapat ako ang ending niya. Ako yung mabait. Ako yung nagbibigay, ako yung nag-a-adjust, bakit hindi ako? Pero ang ego ay laging nagmimistulang martyr. Kahit hindi naman ito love na, ang ego ang humahabol, ang puso ang gusto ng magpahinga. Masakit tanggapin pero totoo. Hindi mo hinahabol ang pag-ibig, hinahabol mo ang validation. Gusto mong patunayan na worthy ka. Gusto mong patunayan na kaya kang mahalin. Gusto mong patunayan na ikaw yung pipiliin. Pero ang pag-ibig hindi pinapatunayan. Hindi sinusugal. Hindi kinakalkula. Ang pag-ibig dapat kusa. At kung hindi kusa, hindi mo problema iyon. Dito nagbabago ang lahat. Kapag in-apply mo ang stoic mindset, may 3 bagay na mangyayari. Nababawasan ang bigat. Sa una, halos hindi mo kaya. Parang gusto mo ulit mag-chat, gusto mo ulit mag-update, gusto mo ulit magparamdam. Pero habang lumilipas ang araw, unti-unti mong mapapansin, mas nakakahinga ka, mas nakakakain ka, mas nakakatulog ka, mas nakakapagtrabaho ka. 2. Nakikita mo ang sarili mo ng mas malinaw. Ito yung moment na sasabihin mo, ano bang ginagawa ko sa sarili ko dati? Bakit ko siya hinabol ng ganon? Bakit ko kinalimutan ang sarili ko para sa kanya? 3. Nagiging attractive ka nang hindi mo sinasadya. Hindi dahil gusto mong ipamukha sa kanya. Hindi dahil gusto mong gantihan siya. Hindi dahil gusto mong patunayan na nagkamali siya. Kundi dahil ang taong hindi desperado, natural na may dalang bigat at dignidad. At ang dignidad, ang magnet yan, hindi mo kailangan habulin ang pag-ibig. Kapag ikaw mismo ang nagiging taong pwedeng mahalin, may isang tanong na dumadating sa lahat ng lalaking nasaktan, nalito at napagod sa kakahabol. Kung iiwas ako, kung hihinto ako, paano ako mamahalin, paano ako mapipili? Ito ang takot ng maraming lalaki. Kapag hindi sila kumapit, kapag hindi sila nag-e-effort, kapag hindi sila naghabol, baka mauna siyang mawala. Pero sa Stoicism, may isang lihim na hindi sinasabi ng mundo. Hindi mo kailangan habulin ang pag-ibig dahil ang totoong pag-ibig may sariling paa para lumapit sa'yo. Hindi mo sila kukunin. Hindi mo sila kukumbinsihin. Hindi mo sila papakiusapan. Hindi mo sila pupunuin ng effort. Dahil ang tao na para sa'yo, hindi mo kailangan habulin. At ang tao na hindi para sa'yo, kahit ilang beses mo pang habulin,
Hindi siya titigil para hintayin ka. Sa puntong to, pagod ka na. Hindi lang sa kanya, kundi sa sarili mo. Pagod ka nang mag-isip kung ano ang kulang sa'yo. Pagod ka nang tanungin kung pangit ba yung personality mo. Pagod ka nang ulit-ulitin ang mga conversation niyo sa utak mo. Pagod ka sa cycle na umaasa, nag-aabang, nasasaktan, tinatanggap, umaasa ulit. Paulit-ulit. Paikot-ikot. At hindi mo alam paano kakawala. Tapos may araw na nagtataka ka. Paano kung tama naman ako maghabol? Paano kung dapat ko talagang ipaglaban yung gusto ko? Paano kung yung effort ko ang magpapabago sa isip niya? Pero may isang simpleng sagot. Kung totoong gusto ka niya, hindi mo kailangan manghula. Yung gusto ka malinaw. Yung ayaw ka magulo. Yung para sa'yo lumalapit. Yung hindi para sa'yo lumalayo. At ang masakit ay yung kumakain sa loob mo ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil ayaw mong harapin ang katotohanan. Ngayon ito na ang pinakaugat ng lahat. Hindi mo siya hinahabol dahil mahal mo siya. Hinahabol mo siya dahil natatakot ka sa buhay na wala siya. Yung umaga na ikaw lang. Yung gabi na hindi kanya kausap. Yung future na hindi siya kasama. Yung moments na hindi kanya binabalikan. Pero subukan mong isipin ng malalim. Bakit mas natatakot ka sa pagkawala kaysa sa paulit-ulit na sakit? Bakit handa kang paulit-ulit masaktan pero hindi mo kayang tanggapin ang hiwalay na daan? Ang attachment kapag humalo sa insecurity, nagiging dependent love. Yun yung pagmamahal na hindi grounded sa respect, kundi sa takot. Takot makatamis ng panandalian. Takot mawala ng kausap. Takot mawala ang routine. Takot hindi ka piliin. Pero ang pinakamalupit na parte, hinahabol mo siya kasi iniisip mo siya ang sagot sa lungkot mo, kahit minsan siya rin yung dahilan. Kung gusto mo ng tunay na kalayaan, kailangan mong yakapin itong stoic truth. Ang pag-ibig ay kusang ibinibigay, hindi hinihingi. Hindi mo obligasyon gawin siyang masaya. Hindi mo responsibilidad ayusin siya. Hindi ikaw ang dapat magpuno ng kawalan niya. Hindi ikaw ang dapat maging dahilan ng pagbabalik niya. Pero ang stoic principle dito ay mas malalim. Live according to nature. At ang nature ng pag-ibig, kusa, malaya. Hindi pinipilit, hindi pinagmamadali, hindi pinapahirapan. Kung kailangan mo siyang pilitin, hindi na yun love. Iyon ay desire na lumalaban sa realidad. Detach from what you cannot control. Hindi mo kontrolado ang puso niya. Hindi mo kontrolado ang emotions niya. Hindi mo kontrolado ang life path niya. Hindi mo kontrolado ang readiness niya. Pero kontrolado mo kung paano mo pinahihirapan ang sarili mo. Ang tunay na ginhawa, hindi galing sa relasyon, kundi galing sa pagkakilala sa sariling hindi sumusuko sa sakit. Ang stoic love ay hindi malamig, hindi passive, hindi walang emosyon. Ang stoic love ay, ako ay magsisisi kung hindi kita minahal, pero hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko kung hindi mo kayang mahalin. Ito na ang part na gustong marinig ng karamihan. Paano mo ito gagawin? Paano ka magpapalaya? Paano ka hindi maghahabol? Pero tandaan, hindi ito technique, hindi ito trick, hindi ito psychological manipulation. Ito ay pagbabalik sa sarili. Ganyan ka magsisimula. Magising na hindi siya ang unang iniisip. Pagkagising mo, huminga ka muna. Huwag mo siyang i-check online. Huwag mo siyang hanapin sa notifications. Huwag mo siyang i-message. Hindi ito power play. Ito ay pagbibigay ng space para maramdaman mong hindi siya ang sentro ng mundo. Ibalik ang sarili mong ritmo. Hindi pwedeng umiikot ka sa oras at mood niya. Magtrabaho ka, mag-ehersisyo ka, magbasa ka, matulog ka ng maayos, magplano ka ng pangarap mo. Ang kapangyarihan ng isang lalaki ay bumabalik. Kapag bumabalik ang consistency niya, tanggapin ang lungkot, hindi takasan. Kaya ka naghahabol kasi iniiwasan mo ang pagiging mag-isa. Pero ang pagiging mag-isa ang magpapalakas sa'yo. Umupo ka, pumikit, damin mo yung emptiness. Dahil doon nagsisimula ang healing. Hindi sa pagtakbo, kundi sa pag-upo sa sakit at pagpapaalam sa kanya. Huwag kang mag-message out of loneliness. Bago ka mag-send, tanungin mo sarili mo, galing ba ito sa lakas o sa lungsod? Kung lungkot, huwag mo. Alalahanin kung paano ka natutong magmahal bago mo siya nakilala. Hindi siya ang unang nagbukas ng puso mo. At hindi siya ang huling magsasara nito. Ito ang pinaka-importanting babala. Kapag nagdi-disconnect ka, lalapit ang ego mo. Sasabihin niya, subukan mo ulit mag-message. Tingnan mo kung nagsisearch siya ng name mo. Tingnan mo kung may bago siyang picture. Makipag-usap ka muna para hindi ka makalimutan. Pero tandaan, hindi mo ginagawa to para ipagmalaki sa kanya. Ginagawa mo to para hindi mo makalimutan ang sarili mo. Ego ang nagpi-feed sa fantasy na, baka this time magbago siya. Baka hindi ko lang na-try ulit. Baka kailangan ko lang si effort. Baka kailangan ko lang hintayin. Pero alam mo ang totoo, kung totoo siyang nagmamahal, wala namang baka, walang conditional, walang delay.
Walang guessing game. Hindi mo kailangan ipagdasal na makita ka niya. Makikita ka niya kung gusto ka niya. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Kapag tumigil ka sa habol, kapag binalik mo ang halaga mo, kapag pinili mo ang kapayapaan, may tatlong bagay na mangyayari. 1. Yung dating mabigat, luluwag. Parang unti-unti mong mararamdaman. Kaya ko pala. Hindi ko pala siya kailangan para mabuhay. Kaya ko pala maging masaya nang hindi niya kailangan. Kaya ko pala magmahal nang hindi nasisira. Yung dating nakatali, napuputol. Yung mga moment na parang siya lang ang sagot. Unti-unting nagiging malinaw na ikaw mismo pala yung hinahanap mo. At ang pinakamaganda, yung lungkot mo, hindi na halimaw. Nagiging guro. Yung sakit mo, hindi na sugat. Nagiging sandata. Yung heartbreak mo, hindi na pagkawasak. Nagiging paggising. 3. Nagiging tao kang hinahanap ng tamang pag-ibig. Hindi ka na yung desperadong version mo. Hindi ka na yung insecure version mo. Hindi ka na yung umaasa sa bare minimum. Hindi ka na yung nagmamakaawa sa attention. Hindi ka na yung naghihintay ng validation. Nagiging lalaki kang may sariling mundo, sariling halaga, sariling direksyon. At ang mga babae, naturally na lumalapit sa lalaking grounded, hindi sa lalaking naghahabol. Kung umabot ka sa puntong ito, ibig sabihin handa ka na. Handa kang maging mas malaya, mas malakas, mas buo, mas ikaw. Kung may natutunan ka sa video na ito, comment ka sa baba. Pinapalaya ko ang puso ko para bumalik ang sarili ko. Salamat sa panonood.